ganyan yung forma niya. Nasa harap. Yan, bali perno doon, perno din doon sa pailalim. Tapos doon ganun din, perno din yung isa doon, perno din doon. Dito perno. So ganun yan guys, nakasigo din. Ano? Ayun, nilalagarin ni Kuya Alex. Magaling magsisigo si Kuya Alex ah. 0-0 ah. Ayan. Ayan guys, good afternoon. Ayan, so tuloy-tuloy yung vlog natin dito sa bangka ni Kuya Nani. Ayan, so napanood nyo sa vlog natin yung yate-yate is naka-set up pa lang siya pero hindi pa naka-perno. So ito pa lang paglalagay nito guys is may mga bracket pa. Ayan, bukod sa isang perno. Ayun o, naka-perno. Naka-perno na siya doon. Ito yung pinakapakuko niya. Yang straight. Naka-perno yan. Bali, dalawang perno yan. Naka-perno din yan doon sa dasag na 4x4. Tapos naka-perno rin dito sa palatik. Tapos bukod dyan, ilagyan pa ng bracket. Yan, perno ulit. Tapos naka-perno ulit doon sa kabilang dasag. So, bali dasag niyan, dalawa o. Ayan, hanggang doon. Ayan, ganyan yung forma niya. Nasa harap. Yan, bali perno doon, perno din doon sa pailalim. Tapos doon ganun din, perno din yung isa doon, perno din doon. Dito perno. So bali 5 kabolt yan talaga. Ayun. Ang maganda rito guys, hindi ka na bibili-bili pa ng bawat sukat niya ng tornilyo. Diba, kung ano lapad niyan, yun na yung bibilin mo. Dito isang haba. Shafting talaga. Ito. Ayan, shafting na may thread. Ayan o. Marami to kanina, dala namin eh. Iba-ibang size. Napakita ko sa inyo. Ito. Iba-ibang size na shafting. Tapos may mga thread na siya. Ayan. So bali bibili nyo na lang washer at saka nut. Ayan o, puro nut na lang yan. So yung pagkakating yan, kung kinakating na lang nila ito, yan, kinakating na lang po nila ito base dun sa sukat ng paglalagyan. Kasi minsan makakabili tayo ng tornilyo, minsan lampas, malalaki yung lampas niya, tapos minsan hindi pa full thread. So pag lumampas siya dun sa walang thread, bibili na naman ng isa. Ay dito, isang buo na talaga ito. Galing nga eh. Dito lang nakakita nito. Pero kung kulang dyan sa atin, baka meron naman dyan. Ayan. Yung kabila, baka bukas yun. Ito, tapos to ngayon eh. Kasi ilan na lang yan. Yung dalawa nalagyan na. Tapos isa. Bali, 4-3 pa palang lalagyan. Baka mamayang hapon, mailagay namin yung isang palatik. Yung isang palamay pala. Isang yate-yate. Ayun. Saka pala guys, sama na natin ito sa vlog. Nagwa-wiring sila ngayon. Ayun o. Nagwa-wiring nila. So siguro kapag nasa vlog naman na po ni Kasuyo yan, tsaka na-interview na yata ni Kasuyo yung si Chip, ayun yung nagagawa. Kaya tsaka natin i-update yung wirings nila. Yun. Bukas naman may ilalagay pa rito for fishing use only. Kasi sayang naman yung gitna, bakante. Ay di lalagyan na rin na for fishing use only. Tapos sa likod niya, malaki kasi likod nito eh. So lalagyan rin ng angkla. Ayan. So ganun yan guys, nakasigo din. Ano? Ayun, nilalagarin ni Kuya Alex.
Sigo talaga. Ayun yung perno niya, no? Buti umakit kaya tayo para makita natin pagkakaperno. Ayan po, ito. Ayan, o. So bali nakaperno siya dyan. Isa. Tapos pagdating itong baba, ano niya, dasag. Ayan, nakaperno din. Dito, ganun din. Ayan, o. Tsaka dun sa kabila. Maraming tornilyong maubos to. Dito pala guys, bali ano dito. Ayan, o. Tatlo. Isa dito. Sa pinakang pakuko niya. Tapos sa kabila rin ng pakuko, nakaperno rin siya dito sa dasag. Ayan. Tapos yung dasag, nakaperno din. Ganon din dito pala. Ayan, o. Ang dami pala nito. So nagkamali tayo kanina, sorry. So bali 1, 2, 3. Dito, tatlo rin. So 7 pala ito. Pang-7 yun. Dito. Sa bracket. Madami-daming tornilyong mauubos pala to. Ganun din doon. Marami-rami shafting. Kaya pala ang dala namin shafting kanina na may tray. 4. Ang haba yata ay 3 meters. Ayan, so ganito po kalapad yung yate-yate guys. Ayan, o. Na kaya siyang daanan. Nagbibiroan nga kami kanina eh. Sabi namin baka pwedeng lagyan na rito ng makina itong yate-yate. Ayun. Magaling magsisigo si Kuya Alex ah. 0-0 ah. Ayan. Nice. So yun lang naman guys. Kaya ano, dun sa vlog kasi natin ng yate-yate nung nakaraan, kahapon, is yung pag setup lang. Pero itong mga pagkakabit niya, so hindi natin to na isama sa vlog na yun eh. Kaya ating pinasadahan ulit. Kasi baka mag-comment yung iba kung matibay ba o hindi. So dito sa vlog natin is kayo na po ang humusga kung matibay. Pero I think matibay po ito. Kasi bali katumbas lang din naman siya nung sa atin eh. Yung pakuko. Ayan. Ito ay ano ba ang size nito? Yan, 2.5 by 3 na to eh. O halos magti 3 by 3 na rin siya. Ganon din yung bracket dito. So itong bracket naman dito is 5. 4. Halos 3 by 4 na rin siya. Ganon din yung pakuko. Ito yung pinakang pakuko niya. Huwag ko lang kung tawag dito. Ayan. So at least nagawa natin ng bukod na vlog. Yung mga ano niya, yung mga pagkakabit. Para kung sakali makuha ng ideya ba ng iba nating mga viewers. Kaya maganda rin po yung nakaka-vlog tayo ng mga sa iba-ibang lugar eh. Para kumbaga naman ay kung aakma dyan sa lugar natin is i-adapt natin. Kung sa palagay nyo naman na hindi akma dun sa inyo, kumbaga naman yan. Pero marami nagsasabi na ano, yung yate-yate na yan talagang napakatibay. Kasi sa amin napapanood yun naman sa vlog ni ka-vlogger, yung Irish J. Talagang sumasabak yun sa malalaking alon. So ganyan po yung palangoy nun. Yate-yate. Ayan, so guys. So yan, talagang sinadya ko namin kunan ng bukod na vlog ito. Para informative. So comment lang kayo guys habang nandirito pa kami sa Subic para kung sakali may katanungan kayo, di ma-vlog natin next. Siguro kung mga 2 days pa kami dito. So yan. Thank you.